Our devotion for today, the presence of God. Acts chapter 17 verse 22 to 31 is our scripture reading and our key verse ay nasa Matthew chapter 28 verse 20. Ito ho ang pangako ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ho dito in the later part, "For lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. Ang isa po sa pinaka nakakapanghinang emosyon ay yung maramdaman natin na tayo ho ay nag-iisa. Maaaring yan ay iyong maramdaman sa panahong ikaw ay nasa hospital or maybe ikaw ay nasa emergency room or ikaw ay nasa bagong lugar or ikaw ay may bagong trabaho or sometimes kahit ikaw ay nasa kalagitnaan ng maraming kaibigan or ikaw ay nasa iyong pamilya, pwede mo pa ring maramdaman na ikaw ay nag-iisa. Pwede mong maramdaman na walang someone na siya nagmamalasakit sa iyo or wala kang mapagsabihan ng iyong nararamdaman. And those feelings ay isang nakakatakot na pakiramdam and sometimes it can even be deadly. That's why ang isa po sa napaka-comforting na pangalan ng ating Panginoong Yesus ay Emmanuel. Ibig sabihin, God with us. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay sumasama sa atin. So dahil sa pananahan ng ating Panginoon Kristo, ang mananampalataya ay hindi na maihiwalay sa presensya ng Diyos permanently. Dahil si Kristo ay nasa atin na at tayo ay nasa Kanya na. Isa ho iyang encouragement sa iyo, isa yang comfort sa iyo, isa yang assurance sa iyo na makita mo ang Panginoon na ang kanyang balikat ay pwede mong sandalan, ang kanyang balikat ay makikita nating napaka-broad at ang Panginoong Yesus ay pangako niya na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. So si Jesus ay isang tunay na kaibigan na lagi mong kasama at sa lahat ng iyong pinagdadaanan, yan man ay heartache, yan man ay pain, or yan man ay trials, lagi mong maalala na ang Panginoon ang iyong kasama. He is your friend, the Lord Jesus. Ang Diyos ng ibang mga relihiyon ay Diyos na hindi nakakaramdam, hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi kayang magdala ng kabigatan. Pero ang ating Panginoon, ang ating Diyos na manlilikha at ating manunubos, siya ang nagdala ng lahat ng bigat natin. In fact, siya ho ay naging kapalit sa ating kamatayan sa krus na tayo ang dapat ipako, but because of our Lord Jesus Christ, siya ho ang nagdala at kumuha ng ating kasalanan at yun ho ay binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. That's why ino-offer sa atin ng Panginoon ang kapatawaran sa kasalanan, ang buhay na walang hanggan, at ang kanyang buhay ay kanyang ini-offer sa bawat isa sa atin. So makikita natin na once na si Kristo ay nasa atin na dahil siya ay ating tinanggap at sinampalatayanan, hindi niya na tayo iiwan, hindi niya na tayo pababayaan. So napakahalaga na huwag mong payagan ang iyong mga kaaway or huwag mong payagan ang mga accuser mo na siyang magnakaw ng iyong kapayapaan or mag-alis ng iyong excitement or enjoyment na iyong nararanasan sa matamis na presensya ng Diyos sa iyong buhay. Once na ikaw ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, walang kasalanan, walang ginagawa or walang pagsubok ang pwedeng makabawas sa presensya ng Diyos sa iyong buhay. So you need to understand na ang Diyos ay para sa iyo. Mahal ka ng Diyos unconditionally. Payagan mo ang Diyos na siya ang pumuno sa iyong kakulangan. Sa iyong pakiramdam na nag-iisa, payagan mo ang presensya ng Diyos na iyong laging makasama. And I hope and I pray na whatever loneliness you are experiencing today, you need to realize that you have a friend that is the Lord Jesus. He is your constant companion and His presence ay nasa iyo permanently. You can trust the Lord Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, ngayong mga oras na ito. And believe na ang kanyang presensya ay laging kasama mo. Hindi kanya iiwan, hindi kanya kalilimutan. Let us pray. Our Father, I am so thankful sa inyong presensya sa aking buhay at ang inyong pangako, hindi niyo ako iiwan, pababayaan, ni kalilimutan man.
So I pray, Lord, na patuloy ang aking kalakasan ay masumpungan ko sa inyong matamis na presensya, O Diyos. This is I ask and pray in Christ's name. Amen.